Magandang umaga. Ako po si Dr. Hilda Ong, ang iyong Agaran Servicio Lady, dito po sa programang Health and Travel at Serbisyo Publiko. May mga bagong benefit package ilalabas ang PhilHealth para sa taong 2025 dahil kanina naipakita ng ating President and CEO na si Dr. Edwin Mercado. At ngayong taong 2025, marami pa rin po ba maasahan ang mga miyembro ng mga bagong benefit packages? Our benefit plan for 2025, aside from those na nailabas na po natin, meron po tayong tinatapos ngayon at ilalabas na polisiya. This was previously approved by the board. Ito po yung pagko-cover natin ng post-kidney transplant benefit package. Alam naman po natin na kung ikaw ay nagkakaroon ng kidney transplantation, pagkatapos po nun ay buong buhay na naiinom ng gamot for anti-rejection at medyo may kamahalan po ito. So ngayon po meron tayong bagong benepisyo para dyan na ilalabas. Ganon din po yung pong ating tinatapos na polisiya para po dun sa coverage ng ating tinatawag na mga rare diseases. So doon po meron tayong na-identify na 10 rare diseases na meron po tayong bagong benepisyo na ilalabas for that. Nabanggit din po ng ating tagapangulo that we are focusing now for 2025 to review and come out, to review the current and come out with new benefit packages to cover for more catastrophic cases like cancers. So nakapila din po yung ating pagpapalabas ng bagong benepisyo para po dun sa ating lung, liver, and ovarian cancers, and to review the current Z-benefit packages to cover for the prostate and the cervical cancer, and of course the colon and rectal cancers. Nakaplano din po for 2025 to review and expand our current benefits for children with disabilities. This will cover for 4 areas. Yun po mga mayroong developmental delays, yun pong merong mga speech problems sa ating mga kabataan, yun pong merong mobility problems sa ating mga kabataan, at yun pong merong mga hearing problems sa ating mga kabataan. Aside from focusing for those catastrophic cases, we will still continue to rationalize our case rates, especially those belonging now to the next top 20 para po dun sa mga top burden of diseases or yun pong mga pinakamaraming cases na nagkakaroon tayo as a case of mortality and morbidity sa ating mga Pilipino. So, nakapila po dyan yung ating pong pagre-review ng ating mga case rates para po sa maternal health packages like the cesarean section, the dilatation and curettage, and of course the normal spontaneous delivery. And of course, along the line po, kung meron pang mga ilang mga benepisyo na sa tingin natin ay kinakailangan natin i-improve or ma-develop, ay gagawin din po natin. Maliban po doon, meron din po tayong mga benepisyo na nakaplano na ma-expand aligned with the universal health care. Gaya po nung nabanggit ng ating Pangulo, Dr. Mercado, is to expand our current primary care, which is the consulta. Yung pong pag-expand ng coverage ng mga medicines covered under the consulta, yun pong ating gamot, na meron na po tayo na 21 free drugs under the consulta, at may naaprobahan na po tayo na expanding the 21 to 53 gamot. At yun po ay ipapatupad natin hopefully within the year na makover na po yung 53 na medicines as an outpatient or primary care drugs. Other than that, pinag-aaralan na rin po natin how to expand the covered diagnostic tests and outpatient diagnostic tests and laboratories para po ma-expand naman natin yung current 15 diagnostics na libre under the consulta. So, yan po yung mga nakaplano so far for the year, specifically on the benefit packages. Thank you, Doc Ish. Maraming kang
Dr. Isha, na para po number one nga maintindihan ng ating miyembro. Pero yung isa pong kailangan kaming tulong sa inyo po, yung pagbibigay ng access. Kasi kahit po marami tayong benepisyo, pero kukunti po yung hospital o yung mga doktor na sumasali, sana po mapaabot din natin. So halimbawa po ang konsulta, napakaganda pong programa. At sabi ko nga, prevention is more than an ounce of cure. An ounce of prevention is more than a pound of cure. Kailangan pong mas marami po, lalo na sa private sector, na sumama. At kami po na may nangako na talaga pong bibilisan namin yung at magiging patas doon sa pagbabayad ng kanilang claims. So ano po yan, whole of nation approach, kaya nang sinabi ko, may tungkulin din po yung mga provider na sumama at may tungkulin din na kapag kami po na may nagpalawig ng aming benepisyo, ay maibawas naman dun sa out-of-pocket na binabayad ng pasyente. So yun lang po yung panawagan kung maipahatid sa ating mga providers. Thank you, Doc.